Kumusta po? Ako po, si Dr. Ramon de la Cruz at inilaan ko na po ang aking karera sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa ating mga dumadaan sa mga huling yugto ng buhay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, naging espesyalista po ako sa pagtulong sa mga kalalakihang nasa edad 60-70 pataas upang maibalik ang kanilang sigla at kagalingan. Ngayon, nais ko pong ibahagi ang ilang mahahalagang kaalaman. Ituring ninyo itong mga aral sa buhay mula sa mga nakatatanda na nakatuon sa mga aspeto ng buhay tulad ng pagiging malapit o intimacy na madalas ay hindi nauunawaan habang tayo'y tumatanda. Ito po yung mga katotohanang sanay mas maaga pa nalaman ng maraming kalalakihan. Paano kung ang paraan ng inyong paglapit sa intimacy sa buong buhay ninyo ang mismong dahilan ng pagkawala nito sa inyong mga ginintuang taon? Kunwari po si Mang Lando. Sa edad na 72, isang mabait na retiradong Ginoo bagong hiwalay sa asawa ay may nakilalang espesyal na tao. Nang sinubukan niyang makipagtalik, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi tumugon ang kanyang katawan tulad ng inaasahan niya. Nagpanik po siya. Umiwas ang babae at hindi na muling sinubukan ni Mang Lando. Hindi dahil kulang siya sa pagnanasa, kundi dahil pakiramdam niya'y sira na siya. Karamihan sa mga kalalakihan ay naniniwalang ang kanilang buhay sexual ay natural na humihina kasabay ng edad. Pero hindi po iyan ang buong kwento. Ang madalas na pumipigil sa kanila ay mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanila. Ibabahagi ko po ang 5 makapangyarihang sikreto tungkol sa intimacy na madalas na sanay mas maaga pa nalaman ng mga nakatatandang kalalakihan, at tatalakayin natin ang tunay na halaga ng hindi pagkaalam sa mga ito. Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang ganitong tapat at makapagbabagong buhay na payo sa kalusugan, mangyari po lamang na mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na mensahe na idinisenyo para sa mga kalalakihang tulad ninyo. Kung ito po ay tumatagos sa inyo, pakitype ang 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Kung hindi naman, pakitype ang 0. Taos-puso ko pong nais na mapabuti pa ang aking paglilingkod sa inyo. Simulan po natin sa unang katotohanan, isa na tahimik na sumisira sa mas maraming puso at dumudurog sa mas maraming kumpiyansa kaysa iba pa ang alamat na ang intimacy pagkatapos ng edad 60 ay dapat pa ring kusang nangyayari o spontaneous. Unang sikreto, hindi ka na maaaring umasa sa spontaneity. At yan ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Noong mas bata pa kayo, ang intimacy ay madalas mangyari kahit saan, kahit kailan, nang walang gaanong pag-iisip. Ang inyong pagnanasa ay katugma ng inyong kakayahan at natural lang ang lahat. Mayroong tiyak na pagmamalaki sa pagiging handa agad nang hindi na kailangang mag-usap, magplano o maghanda. Para sa karamihan ng mga kalalakihan, ang spontaneity na iyon ay bahagi ng nagpapasaya sa intimacy. Pero ito po ang katotohanan, pagkatapos ng edad 60, nagbabago na po ang mga patakaran. Ang pagkapit sa paniniwalang dapat ay kaya mo pa ring gawin ito anumang oras na dumating ang pagkakataon ay hindi lamang hindi makatotohanan, ito'y mapanganib. Nakita ko na po ito ng maraming beses. Mga kalalakihang pumapasok sa aking opisina, durog ang emosyon at psikolohiya,
dahil sa isang bigong sandali ng intimacy. Sinubukan nila hindi sumunod ang kanilang katawan at sa halip na umunawa, sinisi nila ang kanilang sarili, pakiramdam nila'y mahina, napahiya at nahiya. Ang ilan ay umiwas na lang sa sex pagkatapos noon. Ang iba naman ay nagkunwaring hindi ito nangyari at tahimik na nagdusa. Karamihan ay hindi humingi ng tulong. Naalala ko po si Mang Gary, 69 anyos, malusog, aktibo at bagong nakikipag-date pagkatapos ng maraming taong nag-iisa. Maayos ang takbo ng mga bagay hanggang isang gabi na uwi sa pisikal ang kanilang intimacy. Hindi siya nakapaghanda, iniisip na natural lang itong mangyayari. Nang hindi tumugon ang kanyang katawan tulad ng inaasahan, nagpanik siya, gumawa ng dahilan, at hindi na muling tumawag sa babae, hindi dahil sa kawalan ng pagmamalasakit, kundi dahil sa kahihiyan. Pakiramdam ko na wala ang isang bahagi ng pagkalalaki ko noong gabing iyon, sabi niya sa akin. Ito ang halagang binabayaran ng maraming nakatatandang kalalakihan dahil sa maling pag-unawa sa realidad ng pagtanda at intimacy. Hindi lamang ito isang gabing nakakadismaya. Ito'y isang dagok sa pagkakakilanlan, kumpiyansa at emosyonal na kagalingan. Para sa ilan, ito ang simula ng pag-iisa. Tumitigil sila sa pagsubok, lumalayo sa mga partner, at nawawalan ng koneksyon, kapwa pisikal at emosyonal. Habang lumalaki ang emosyonal na distansya, gayon din ang kalungkutan, sama ng loob, at ang paniniwalang lumipas na ang kanilang pinakamagagandang taon. Ngunit pakinggan ninyo, ito ang pagkawala ng spontaneity ay hindi nangangahulugang pagkawala ng intimacy. Ang gumagana sa edad na 30 ay batay sa biyolohiya. Ang gumagana sa edad na 60, 70 o 80 ay dapat itayo sa intensyon, komunikasyon at paghahanda. Hindi ito kahinaan, ito'y karunungan pagka-matured. At madalas lumilikha ito ng mas malalim, mas makabuluhang koneksyon. Ang pagpaplano para sa intimacy ay hindi pumapatay sa mahika. Pinoprotektahan nito ito. Sinasabi nito sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa iyong puso na mahalaga ito. Nagbibigay ito ng oras para suportahan ang daloy ng dugo, bawasan ang stress, iwasan ang mga gamot na maaaring makasagabal, at lumikha ng tamang emosyonal na kapaligiran. Mahalaga, inaalis nito ang pressure. Kapag itinigil mo ang pag-asa na ang iyong katawan ay gagana agad, tulad ng dati, makakahanap ka ng kapayapaan at kasiyahan sa proseso, hindi lamang sa performance. Ang pagbalewala sa katotohanan ito ay may dalang seryosong panganib, higit pa sa emosyonal na pagkadismaya. May mga kalalakihang dumanas ng atake sa puso, stroke, o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo dahil sa sobrang pagpilit sa kanilang katawan, masyadong mabilis nang walang paghahanda. Ang intimacy, tulad ng anumang pisikal na aktibidad, ay nangangailangan ng respeto. Ang pagtrato sa sex pagkatapos ng edad 60 na parang sex noong kayo'y 20 anyos ay pagsusugal hindi lamang sa inyong ego. Maaaring buhay ninyo ang kapalit. Nakausap ko na po ang mga byuda na nawalan ng asawa habang nagtatalik dahil masyadong mataas ang pride ng mga lalaki para aminin na kailangan nilang magdahan-dahan. Nakausap ko na rin ang mga kalalakihan na napunta sa ER dahil sa paghahalo ng gamot sa alta presyon at mga pampatigas
ng walang payo ng doktor. Masyadong marami ang nagbabayad ng pinakamataas na halaga dahil walang nagbabala sa kanila na binabago ng pagtanda ang laro at dapat mo itong laruin ng iba. Ang magandang balita, kapag naunawaan ninyo na ang intimacy sa pagtanda ay nangangailangan ng ibang paraan, magbabago ang lahat, lalalim ang komunikasyon, mababawasan ang pagkabalisa, babalik ang kasiyahan, at mahalaga, mababawi ninyo ang inyong papel hindi bilang ang lalaki kayo noong 30 anyos, kundi bilang ang mas matalino, mas matatag na lalaki kayo ngayon. Kung kayo'y nakakaramdam ng pagkakahiwalay, pagkadismaya o kahihiyan, alamin ninyo hindi pa ito ang katapusan. Ito'y isang bagong simula kung handa kayong bitawan ang mga lumang inaasahan at yakapin ang isang mas matalino, mas ligtas, at mas makapangyarihang paraan. Ikalawang sikreto, ang pagtigas ng ari ay isang bintana sa kalusugan ng inyong puso. Ngayon, dadalhin tayo nito sa isang bagay na mas apurahan pa. Habang karamihan sa mga kalalakihan ay nakatuon sa performance sa kwarto, madalas nilang binabalewala kung ano ang maaaring sinasabi ng kanilang performance tungkol sa kanilang puso. Ang hindi pagpansin sa senyales na iyon ay maaaring ikapahamak ninyo. Diretsahan ko na po, kung kayo ay higit sa 100 anyos at napapansin ninyo ang mga pagbabago sa inyong kakayahang magkaroon o mapanatili, ang pagtigas ng ari dapat kayong mabahala. Hindi lamang para sa inyong buhay sexual, kundi para sa kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa inyong puso. Maraming kalalakihan ang itinuturing ang erectile dysfunction bilang isyu lamang sa kwarto, isang kahihiyan o isang bagay na dapat balewalain. Hindi nila alam na ang pagtigas ng ari ng isang lalaki ay isang cardiovascular event, isang sensitibong tagapagpahiwatig ng daloy ng dugo. Kapag bumagal ang daloy ng dugo na iyon, madalas ay may mas malalim na problema. Naaalala ko po, si Mang Danilo, 67 anyos, may asawa aktibo. Pumunta siya sa akin dahil sa problema sa kwarto. Siguro dahil lang sa edad, Doc, natatawa niyang sabi, pero nagpasuri ako. May kakaiba akong naramdaman. Nag-order ako ng full cardiac workup. 3 linggo makalipas, si Mang Danilo ay inoperahan dahil sa 90% na bara sa kanyang kaliwang anterior descending artery, ang tinatawag na widowmaker. Tumawag siya mula sa ospital. Pumunta ako rito. Iniisip na may problema ako sa sex. Lumalabas may ticking time bomb pala ako sa dibdib ko. Ang mga ugat sa ari ay mas maliliit kaysa sa mga ugat sa puso, kaya madalas silang mas mabilis na bumara o kumipot. Kung hindi maayos ang daloy ng dugo, doon ito'y isang pulang bandila na ang mas malalaking ugat, tulad ng mga nagpapakain sa inyong puso at utak, ay maaaring may problema na. Ang erectile dysfunction ay madalas na pinakaunang senyales ng sakit sa puso at mga ugat. Ito ang tahimik na pakiusap ng inyong katawan para sa tulong. Ang pagbalewala sa senyales na ito ay maaaring nakamamatay. Binabalewala ito ng mga kalalakihan, bumibili ng mga gamot na over-the-counter o sinisisi ang stress o edad, habang posibleng mayroon na palang mapanganib na mataas na presyon ng dugo, baradong mga ugat, o hindi pa natutuklasang diabetes. Hindi nila napapansin hanggang sa magkaroon ng stroke
atake sa puso o permanenteng pinsala. Ang pinsala sa emosyon ay nakakawasak din. Ang pagkawala ng kontrol sa sariling katawan ay unti-unting misira sa kumpiyansa at tingin sa sarili. Maaaring lumayo ang mga kalalakihan sa kanilang mga partner, tumigil sa paghahangad ng intimacy dahil sa takot, at maramdamang sila'y hindi na napapansin. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Mas may kontrol kayo kaysa sa inaakala ninyo. Ang pagtrato sa inyong pagtigas ng ari bilang isang senyales, hindi isang kahihiyan, ay makakatulong na maagang matuklasan ang mga problema. Ang paggawa ng makapangyarihang mga pagbabago ay maaaring mapabuti hindi lamang ang inyong buhay sexual, kundi pati na rin pahabain ang inyong buhay. Ang mahinang pagtigas ng ari ay maaaring bulong ng inyong katawan na kailangan ko ng tulong. Ang trahedya ay kapag naghihintay ang mga kalalakihan hanggang ang bulong na iyon ay maging isang sigaw. Kaya hinihimok ko ang bawat lalaki, kung may magbago sa inyong kakayahang mag-perform, huwag itong itago, huwag itong baliwalain. Maging matalino, maging proaktibo, ipasuri ang inyong puso. Ang isang hindi komportableng pagbisita sa doktor ngayon ay maaaring mangahulugan ng 10 taon pang malusog na buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa kaligtasan. At ang magandang balita, kapag nagamot na ang ugat ng problema ito man, ay daloy ng dugo, hormones o stress, madalas ay bumubuti ang lahat. May mga pasyente na po akong nasa 70s na nagsasabing pakiramdam nila ay 45 ulit sila, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pakikinig sa kanilang katawan at pagkilos sa tamang panahon. Ikatlong sikreto, ang sex ay hindi lamang pisikal, ito'y emosyonal na gamot. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang bagay na mas personal pa. Habang ang puso ay nakakaapekto sa katawan, mayroon pang isang layer na nananahan sa inyong mga emosyon, alaala at pandama. Ito ang bahagi ng intimacy na bihirang itinuturo sa medical school, ngunit madalas na siyang pinakanakakagaling. Kung wala ito ang sex, ay maaaring maging hungkag, walang koneksyon kahit na masakit. Isipin ninyo ang isang panahon na naramdaman ninyong malalim ang inyong koneksyon sa isang tao, hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Nang ang kanilang haplos ay nagparamdam sa inyong kayo'y nakikita, nauunawaan buhay. Para sa maraming kalalakihan, bihira ang mga sandaling ito at lalo pang bihira habang tumatanda. Ang intimacy pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa inyong katawan. Ito'y tungkol sa inyong puso, isip at espiritu. Kapag nawala ang emosyonal na koneksyong iyon, ang halaga ay mas malaki kaysa sa kawalan ng kasiyahan. Nakausap ko na po ang mga kalalakihang nasa 70s, malalakas na lalaki na nagpatakbo ng mga negosyo, nagpalaki ng mga pamilya, nanginginig ang kanilang mga boses habang inaamin. Matagal na akong walang naramdamang kalapitan sa kahit sino, hindi lang sa aspetong sexual. Hindi sila nagugutom sa sex. Nagugutom sila sa kalapitan sa init ng tao sa isang makabuluhang haplos. Ang hindi natutugunang pananabik na iyon ay dahan-dahang sumisira sa kalusugang pangkaisipan at pisikal.
Si Mang Mateo 74 anyos ay manhid ang pakiramdam. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa. Nanatili siyang nag-iisa, kumbinsido na ang intimacy ay hindi na para sa kanya. Ano pa ang punto sa edad kong ito? Sabi niya, ngunit ipinapakita ng kanyang mga mata na namimiss niya ang koneksyon, tawanan, haplos. Ang emosyonal na distansyang ito ay humantong sa depression, insomnia at tumataas na presyon ng dugo na hindi natulungan ng gamot. Ang hindi alam ni Mang Mateo ay ang intimacy ay emosyonal na gamot. Ang pisikal na pagmamahal ay naglalabas ng oxytocin, dopamine at serotonin, mga kemikal na nagre-regulate ng mood, nagbabawas ng stress, nagpapabuti ng tulog, sumusuporta sa immune function at nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso. Kapag nawalan ka ng intimacy, nawawalan ka ng isang makapangyarihang bahagi ng iyong kalusugan. Gayunpaman, maraming kalalakihan ang itinataboy ito. Kinukumbinsi ang kanilang sarili na ang koneksyon ay para sa mga bata, na ang pagpapahayag ng pangangailangan ay kahinaan, na ang kahinaan ay dapat itago. Nagsasara sila, umiiwas sa pisikal na kalapitan, pinipigilan ang mga damdamin at nananahimik. Ang pananahimik na ito ay may kapalit, mas mataas na panganib ng depresyon, mas mataas na cortisol, mas mahinang immune response, mataas na presyon ng dugo, at madalas maagang paghina ng pag-iisip dahil sa talamak na emosyonal na pag-iisa. Nakakita na ako ng mga kalalakihang tumanda ng 10 taon sa kalahati lamang ng panahon dahil wala silang kayakap makausap o mapagbahaginan ng kanilang katawan at kaluluwa. Nabuhay sila ng matagal para makaligtas, ngunit hindi sapat ang kalidad para maramdamang sila'y buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng relasyon. Ang ilan ay may asawa, ngunit hindi talaga nakakonekta sa loob ng mga dekada. Ang iba ay namumuhay mag-isa, ngunit may mayayamang emosyonal na buhay sa pamamagitan ng pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Ang emosyonal na intimacy ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Kung wala ito, para kayong tumatakbo ng walang laman. Kung kayo'y nakaramdam ng pagkakahiwalay, nawalan ng interes sa haplos, o sinabi sa inyong sarili na hindi mahalaga ang pagmamahal, maaaring kayo'y dumudulas patungo sa emosyonal na pagkagutom na mas malaki ang nagagastos kaysa sa inaakala ninyo. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pag-abot para sa koneksyon, kahit na nakakatakot, ay isa sa pinakamakapangyarihang desisyon sa kalusugan sa inyong mga huling taon. Nagsisimula ito sa isang gawa ng katapangan na huminto sa simpleng pag-survive at magsimulang mabuhay muli. Ang pinakamakabuluhang intimacy ay madalas dumarating pagkatapos ng kabataan, kapag nahuhulog na ang mga maskara at ang natitira ay tunay marupok na pag-ibig ng tao. Ika-4 na sikreto, ang pornografiya at hindi makatotohanang mga inaasahan ay tahimik na pumapatay sa kumpiyansa ng mga senior. May isang bagay na iilan lamang na kalalakihan ang nag-uusapan, ngunit halos lahat ay nakakaranas, lalo na kapag malungkot, mausisa o sinusubukang makaramdam ng isang bagay, ang pornografiya. Mabilis, pribado, madali. Bagamat
Maaaring mukhang hindi nakakapinsala lalo na sa katandaan, ito'y isang mabisa tahimik na tagasira ng kumpiyansa at intimacy ng mga lalaki. Sa aking 30 taon, nakakita ako ng isang nakakadurog pusong pattern habang nagsisimula ang mga pisikal na pagbabago, mas mabagal na pagka-arouse, mas matagal na recovery, paminsan-minsang issue sa performance, maraming kalalakihan ang umatras patungo sa pantasya. Tumitigil sila sa pagsubok sa mga partner, tumitigil sa paghingi ng pagmamahal at nauupong mag-isa kasama ang isang screen, kinukumbinsi ang kanilang sarili na ito'y normal. Hindi nila namamalayan na ang kanilang pinapanood ay humuhubog muli sa kanilang mga iniisip, nararamdaman at inaasahan. Si Mang Wally, 71 anyos, isang retiradong Navy, ay halos 4 na taon nang hindi nahahawakan ang kanyang asawa. Sila raw ay nagkahiwalay ng landas. Ang katotohanan, isang pang-araw-araw na gawi sa panonood ng adult content. Ang nagsimula bilang isang pagtakas ay naging kapalit ng tunay na intimacy. Nagsimula siyang ikumpara ang mga paglalarawan sa screen sa kanyang realidad. Ang katawan ng kanyang asawa, ang kanyang bilis, ang kanyang mga tunog ay hindi na siya na-excite. Siya'y nainip, nagdamdam, tapos nanahimik. Sa kalaunan, tumigil na rin itong lumapit sa kanya. Ito ang tahimik na halaga ng pornografiya sa mas matandang edad. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nakikita mo. Ito'y tungkol sa kung ano ang itinitigil mong maramdaman. Ang iyong utak ay nasasanay sa artificial na stimulation, hindi makatotohanang mga katawan, walang katapusang kabaguhan, walang emosyon, walang imperpeksyon. Ang realidad ay hindi makapantay. Ang mainit, hindi perpektong koneksyon ng tao ay parang mapurol. Sumusunod ang iyong katawan. Nagbabago ang mga dopamine pathway. Ang pagka-arouse sa pamamagitan lamang ng haplos ay nagiging mas mahirap. Ang ilan ay hindi makarating sa sukdulan ng walang screen. Ang iba ay naguulat ng naantalang orgasm, erectile dysfunction o pagkawala ng interes. Ang pinaka-nakakapinsala ay ang panloob na pagguho ng kumpiyansa, koneksyon at pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos manood, isang hungkag na espasyo ang nananatili. Anong mali sa akin? Maaaring itanong mo sa sarili. Iniisip mo na ito'y edad, ngunit sa kaibuturan, alam mong ang pagpapakain sa iyong utak ng isang bagay na peke sa loob ng mahabang panahon ay nagpalimot dito kung paano tumugon sa tunay. Nakakatakot iyon. Ang mga kasal ay nasisira dahil sa digital na pagkakahiwalay. Lumalayo ang mga lalaki sa kanilang sariling mga katawan. Ang pagkakasala, kahihiyan at paglilihim ay umiikot, ngunit hindi ka nag-iisa at mayroong paraan pabalik. Unawain na ang iyong kinokonsumo ng mag-isa ay hindi lamang nakakaapekto sa pagka-arouse. Binabago nito ang mga inaasahan, humihingi ng patuloy na kabaguhan at walang hirap na kagalakan na walang anumang emosyonal na pagsisikap. Ang tunay na intimacy ay pasensyoso, magulo, emosyonal, nakaugat sa tiwala, pag-uusap at presensya. Ito'y mas mabagal kaysa sa agarang kasiyahan sa video, ngunit mas malalim, mas pangmatagalan makatao, at nakakabusog.
Ang pagbitaw sa pornografiya, lalo na ang isang pangmatagalang gawi, ay hindi madali. Nangangailangan ito ng katapatan, suporta, minsan ay propesyonal na gabay. Ngunit ang naghihintay ay sulit panibagong pagtingin sa sarili, mas malalim na ugnayan, pagbabalik sa natural na pagka-arouse na hindi kaiiwang hungkag at nabawing kumpiyansa na nakatali sa presensya at koneksyon. Kung ikaw ay nasa tahimik na pagkakahiwalay na iyon, tanungin ang iyong sarili, kaya ko pa bang makaramdam ng isang bagay na totoo? Ang sagot ay oo. Ngunit dapat mo itong piliin. Ikalimang sikreto, ang pinakamapanganib na oras para makipagtalik ay kapag nararamdaman mong mayroon kang kailangang patunayan. May isang sandali na sumusulpot sa maraming nakatatandang kalalakihan, pakiramdam na matapang puno ng enerhiya hindi magagapi. Marahil, pagkatapos ng isang magandang pagbisita sa doktor, isang papuri mula sa isang matandang kaibigan, may dating ka pa rin, o isang bagong romantikong interes. Sa sandaling iyon, may isang mapanganib na nangyayari, ang pangangailangang patunayan ito sa kanilang sarili, sa kanilang partner, o sa mismong panahon. Nais nilang ipakita na taglay pa rin nila ang kinakailangan na makipagtalik, tulad noong sila'y 30 anyos, walang pagpaplano, pagpacing, o mga hangganan. Doon nangyayari ang pinsala. Nakakita na ako ng mga kalalakihang nasa 60s, 70s, kahit 80s, na masyadong nagpupumilit, masyadong mabilis para sa pride. Masyado silang umiinom, nilalaktawan ang gamot sa puso, umiinom ng over-the-counter na enhancer at tinatrato ang kwarto na parang isang performance. Sa loob ang kanilang puso ay sobrang napapagod, tumataas ang presyon ng dugo, mababaw ang paghinga, ang kanilang katawan ay pinipilit sa isang sandali na hindi ito handa. Si Mang Lito, 74 anyos, kaakit-akit, nakakatawa, bagong nakikipag-date sa isang mas batang babae, ay nagbiro, "Dok, kailangan kong makasabay." Binalaan ko siya na ang kanyang puso ay hindi na kasing lakas na ang sex ay ehersisyo. Ngumiti siya, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking mga limitasyon." 2 linggo makalipas, si Mang Lito ay bumagsak sa isang hotel room dahil sa cardiac arrest. Tumawag ng tulong ang kanyang date, ngunit huli na ang lahat. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang pressure, hindi dahil hindi siya lalaki, kundi dahil nakalimutan niyang ang pagtanda ay nangangailangan ng respeto, hindi paglaban. Kapag sinusubukan ng mga nakatatandang kalalakihan na patunayang bata pa sila nang walang pag-iingat, ang kapalit ay maaaring kamatayan. Ang sex sa pagtanda ay isang kaganapan na kinasasangkutan ng buong katawan. Tumaas ang heart rate, lumalapad ang mga daluyan ng dugo, lumalalim ang paghinga, tulad ng pag-akyat sa isang burol. Kung hindi handa ang iyong puso, ang burol na iyon ay nagiging isang bangin. Sinabi sa akin ng mga byuda na namatay ang kanilang mga asawa na ginagawa ang kanilang minamahal, ngunit ang mga pagkamatay na iyon ay madalas na maiiwasan. Ang pagkakamali ay hindi ang pagnanais ng intimacy. Ito'y ang pagbalewala sa mga pangangailangan ng iyong katawan, pagpapairal sa ego, kaysa karanasan pagtrato sa partner na parang manonood. Kapag ang sex ay nagiging performance, hindi ibinabahaging koneksyon, ito'y isang panganib.
Ang takot na hindi nakaakit-akit, malakas o may kakayahan ay maaaring magtulak sa mga kalalakihan sa mga magastos na desisyon. Ang katotohanan, hindi mo kailangang patunayan ang anuman. Nabuhay ka na nagmahal nagtiis. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano katigas, kabilis o katagal, kundi sa presensya, katapatan at pakikinig sa iyong partner at katawan. Ang pagbagal ay hindi pagsuko, ito'y pananatiling buhay. Ang pag-pacing ay hindi kahinaan, ito'y karunungan. Ang pinakamakapangyarihang magagawa ng isang nakatatandang lalaki ay hindi labanan ang pagtanda, kundi yakapin ito ng may lakas, kalinawan at pangangalaga. Kung nararamdaman mong kailangan mong patunayan ang iyong sarili, huminga. Tanungin kung bakit. Ito ba'y tungkol sa koneksyon o kontrol, pag-ibig o takot? Mahalaga ang iyong pinili. Ang pressure ay nagdudulot ng mga kahihinatnan. Ang presensya ay lumilikha ng isang bagay na pangmatagalan. Kung ito'y nakakatakot sa iyo, mabuti. Dapat lang. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa pananatiling buhay upang tamasahin ang mga darating na taon, hindi maging isang estadistika. Konklusyon. Ang alam ninyo, ngayon ay maaaring makapagligtas sa inyo. Narinig ninyo ang 5 katotohanan na sana'y mas maaga pang nalaman ng maraming nakatatandang kalalakihan. Ito ang mga mahahalagang punto, mga sandali ng karunungan na naghihiwalay sa mga kalalakihang tumatanda ng may lakas, pag-ibig at sigla mula sa mga napuputol ang koneksyon sa kanilang mga partner, kalusugan at sa kanilang sarili. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtanda ay hindi ang pisikal na paghina. Ito'y ang emosyonal na pasanin ng pakiramdam na hindi ka napapansin, hindi sigurado o takot magsalita. Maraming kalalakihan ang nag-iisip na nag-iisa sila sa kanilang mga pakikibaka, na ang kanilang nararanasan ay kahiya-hiya o kasalanan nila. Ang inyong katawan ay hindi kayo tinatraydor. Ito'y nagbabago. Nangangailangan ito ng pag-unawa, hindi kahihiyan. Balikan po natin. Spontaneity. Ang alamat na ang sex ay dapat kusang nangyayari tulad noong 25 anyos ay naghahatid sa mga kalalakihan sa kabiguan. Pagkatapos ng samtay, ang pagpaplano ay karunungan. Ang intensyonal na intimacy ay mas makabuluhan. Ang pagtigas ng ari bilang bintana sa puso. Ang mga pagbabago sa erectile function ay maaaring maagang babala para sa mga issue sa cardiovascular. Ang pakikinig ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Emosyonal na gamot. Ang intimacy ay nagpapagaling at kumukonekta sa emosyonal na antas. Ang pagputol sa layer na ito ay humahantong sa panghihina mula sa loob. Distortion ng pornografiya. Maaari nitong baguhin kung paano ka nakakaramdam at kumukonekta, ninanakawan ka ng presensya at katuparan sa mga tunay na relasyon. Ang panganib ng pagpapatunay ng kabataan. Ang pagpilit sa iyong katawan na lampasan ang mga limitasyon nito para sa ego ay maaaring magkaroon ng nakamamatay na mga kahihinatnan. Presensya kaysa pride ang susi. Marahil ay nakita ninyo ang inyong sarili sa mga kwentong ito, tahimik na nakibaka o naniwalang ang pagbabago ay ganoon lang talaga.
Ang pagkaalam sa mga lihim na ito ay naglalagay sa inyo sa isang bagong posisyon upang mabawi ang kontrol sa inyong katawan at intimacy, upang muling kumonekta, muling bumuo at muling isulat ang mga taong ito hindi bilang paghina kundi bilang isang malay makapangyarihang kabanata. Hindi ninyo kailangang makontento sa katahimikan o mawala. Nandito pa rin kayo. Ang inyong presensya puso at intimacy ay mahalaga pa rin marahil ngayon higit kailanman. Narito po ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa pag-evolve. Ang karunungang natipon ninyo sa buhay ang inyong pinakamalaking yaman. Ang paglalapat ng karunungang iyon sa inyong kalusugan, sa inyong mga relasyon, at sa inyong pag-unawa sa sarili ay nagbibigay daan para sa isang yaman at lalim sa inyong mga huling taon na hindi kayang gayahin ng kabataan. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay nagmumula sa pagkilala sa mga pagbabago pag-angkop ng may biyaya at patuloy na paghahanap ng koneksyon at kagalakan sa lahat ng anyo nito. Kung anumang narinig ninyo ngayon ay may pumukaw sa inyo nagparamdam sa inyong magmuni-muni, hindi komportable o umaasa, huwag kayong umalis ng walang pagbabago. Kausapin ang inyong partner. Kausapin ang inyong doktor. Magpa-appointment. Buksan ang usapang iyon. Itigil ang paniniwalang ang bahaging ito ng inyong buhay ay tapos na. Hindi pa po. Napakarami pang naghihintay koneksyon, kasiyahan, paggaling, pag-ibig. Nagsisimula ito sa pagpili na huminto sa simpleng pag-survive at magsimulang mabuhay muli. Kung kasama ko pa rin kayo, nakikinig, pa rin bukas pa rin ang isip, salamat po. Ang mga lalaking nagbabago ng kanilang buhay ay yaong unang nakakahanap ng lakas ng loob na makinig. Nagawa na ninyo ang unang hakbang. Ngayon gawin ang susunod. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung kahit isang bahagi lang ay nagpatigil sa inyo, nagpamuni-muni o nagparamdam na kayo'y nakikita, ikararangal ko po kung ipapaalam ninyo sa akin. Paki-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong nandito pa rin kayo, nakikinig pa rin, at pinipili pa ring lumago. At kung hindi pa po mangyaring mag-subscribe at pindutin ang bell icon. Nagbabahagi po ako ng tapat at totoong mga usapan tulad nito para sa mga kalalakihang tulad ninyo. Ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa katahimikan. Karapat-dapat kayo sa katotohanan at sa mga kagamitan upang mabuhay ang inyong pinakamagagandang taon ng may lakas, karunungan at puso.